appointed for eternal life. Why Acts 13:48 does not support unconditional election. Ay mayong adlaw mga palangga nga kabisaya, akong kalipay og dakong dungog nga makaambit na isab. Akong prayer nga kaning atong sharing mahimo ning instrumento nga mas musikta og tuon sa pulong sa Ginoo more and more. Pagkanindot kay sa pulong sa Ginoo, how inexhaustible the wisdom of God. Now, I don't pretend to know everything. Ako lang makadasig nga magtuon ta sa Biblia more and more. Dako kay nga gasa sa Dios ang Bible, mga kaigsunan. What a precious gift ang Bible, ang kasulatan alang kanato. I pray nga mas ma-appreciate nato more by this mga videos. And kining ni ang Acts 13:48 naa diha ang kining ni ang famous kay nga phrase, no? Makita niya nga bersikulo kaning phrase, all who were appointed for eternal life believed. Pagkanindot kay nga sentence, mga kaigsunan, all who were appointed to eternal life believed. No, kana nga phrase, as beautiful as that is, gihimo daghang naglalis ana nga phrase, mga kaigsunan. Daghang nahimo kana nga kontrobersy tungod kay mao kanay gihimo nga proof text sa mga proponents sa doktrina nga gitawag unconditional election. Kini nga gitawag nga Calvinist / Reformed / electionist. Nagatuo sila, mga kaigsunan, nga naguna ang regeneration ay haang faith. Una ang regeneration. Sa to pa, giluwas ka, gi-rebirth ka, na sinatay mo ang born again experience, ay ha ka nito. Kay kasagara magud sama nako, no? Ako I believe nga those who believe, luwas. Those who believe, makaangkon og kinabuhi. That's the normal nga order of salvation. Nakadungog nituo, nahitabo ang gitawag nga regeneration or new birth. Nakadungog sa may balita, nituo, nahitabo ang new birth. Sa mga proponents of unconditional election, baliktad igsuon. Naguna ang new birth ay haang faith, ay haang believing. Naguna ang regeneration. Now, nindot unta na, pero ang problema kay di mabutanan. Naara may gipili. Ug kanang mga tao nga gitagaan og new birth, gipili na sa wapay kalibutan before the beginning of time. Nya kadtong wala nagtuo, wala sila nituo tungod kay wa man sila gitagaan og life. Wa man sila gitagaan og birthing, the new birth. Wa sila tagay mo na nga wa sila nituo. O silutan sila sa Ginoo ngadto sa way katapusan nga impierno. Kaya wa man sila nituo. Wa man sila nituo kay wa man sila tagaig life. Wa sila tagaig life kay gilabyan lang sila sa Ginoo. Kaya wa man sila gipili. So this Calvinist, electionist, reform people believe nga naragipili ang Ginoo, pre-selected, predetermined. ug usa ka proof nila, mga kaigsunan, kining verse nga naa sa atong atubangan karon. All who were appointed for eternal life believed. Before sila nag-believe, i-appoint na sila daan. So ang believing, matod pa nila, resulta ka na sa pag-select, predestined, predetermined, pagpili, pag-appoint kanila, daan ay ha sila ni tuo. Yatagan sila life, eternal life, ay ha sila ni tuo. Kay matod palagi, kung saan man pagtuo sa patay, sa taong patay. Kay patay man kitang tanan. Wala kita ability nga mutuo. Unless buhion ta sa Ginoo, only then kita magkaroon og abilidad to believe. Buhion sa ka, i-rebirth sa ka, i-regenerate sa ka,
aya ka magka-angkon og abilidad to decide to believe or to decide to follow the Lord. So, unahon ang regeneration, aya ang faith. Now, ako personally, I believe nga mag-una ang faith, aya ang regeneration. That's the normal case kung gabasa kag Bible, mao gid na mahitabo. But before we go to the verse, let me give a little review ug unsay pagtuo sa kining gitawag nga unconditional. Mao ganin ang unconditional election, no? Kay why condition? Kay kumuingon man kuno ka nga ang mutuo maluwas, ang gitagaan nimong kondisyon. Conditional na nga pagpili. Conditional election, conditional salvation na. Ang ila is unconditional. Wa gyud kondisyon. Sa to pa, walay pagtuo, gibuhi lang kalit, mao na nga nituo. Ang katong wala nituo, awat gibuhi. Wala to. Anyway, go back to slide nga akong gipakita last time. There is gisulti ni R.C. Sproul, the Reformed view of predestination. In the Reformed view, that's the Calvinist electionist view, God from all eternity decrees some to election and positively intervenes in their lives to work regeneration and faith. Nag-una ang regeneration ay ang faith by a monergistic work of grace. Monergistic meaning to say, Ginoo ra gyud, walay responsibility ang tao, walay free will ang tao, walay ability to decide ang tao. Ginoo ra gyud, gibuhi niya ang patay o inanimate, and then ay pa ni tuo. To the non-elect, naapoy mga non-elect na ay elect, naapoy non-elect. So, kana person A gipili, person B wala, o person C gipili, o person D wala. na ay mga gipili na ay wala. And then to the non-elect, God withholds His monergistic work of grace, passing them by, leaving them to themselves. So, naay mga tao nga gipugnan sa Dios, gi-withhold, di ko ni taga-agrasya ni tawhana kay wa ko ni siya gipili. Now, there's another article I'd like to show you karon nga ani nga video mga kaigsunan, kaning article nga ginganlan og regeneration precedes faith. Sa to pa ang regeneration, matud pa ni R.C. Sproul, which is the view of the Calvinist and electionist, the Reform, regeneration maguna ay haang faith, dili the other way around. So here's a testimony ni R.C. One of the most dramatic moments in my life for the shaping of my theology took place in a seminary classroom. One of my professors went to the blackboard and wrote these words in bold letters: regeneration precedes faith. So si R.C. recalls a time when he was a young student, ug didto siya first time, ingon pa niya diri na maugid ni siya ang kaning ni ang shock, no? Ingon pa diri sa second paragraph, these words were a shock to my system. Didto siya first time sa seminary. Usually mga kaigsunan, I think dili usually, I would say sa tanan akong nailhan nga electionist, didto gid ni nakuha nila sa mga professor o dunay mga mentor. Kaya kung ikaw lang magbasa sa Bible, di ka mo abot ani nga conclusion. Gikan gid ni sa somebody influential, a teacher. Like for me, I was in a Bible class, attending a Bible class. Ang akong mentor teacher was a Calvinist back in 1994, 95. O dito ko na kabig. Kaya kung Bible lang ang imong basahon, di makamoabot ani nga konklusyon. Dito yung naagyoy seminary, naagyoy professor nga magtudlo nimo ay ka makaabot ani nga conclusion. So ingon si R.C. Sproul, nabasa niya ni sa blackboard sa iyang professor, gisulat, dako kay nga pagkasulat, regeneration precedes faith.
These words were a shock to my system. I had entered seminary believing that the key work of man to effect rebirth was faith. Notice ang iyang pagkasulat diri, the key work of man to effect faith, rebirth was faith. Iyang gitawag nga work ang faith. Okay, matod palagi kung moingon ka by grace, dapat dili walay work. Okay, ang faith work na siya. Nahimo ng kondisyon. So ingon pa niya, matod pa niya sa una, sa wa pa siya sa seminary, nagtuo siya nga faith, which is mo work niya, mo resulta og rebirth. Pero dito na baliktad ang iyang pagsabot. I thought that we first had to believe in Christ in order to be born again. Wanang iyang hunahuna sa una, before seminary, but after seminary, during seminary, nabaliktad. Ma-born again sa ka, ay ka mo tuo kang Kristo. Kay di man daw lagi ka makatuo kung patay ka. Now, asa man nga may daghan kay na nga verses mga kaigsunan, no? Labi na sa Ephesians 2 nga we were dead in our sin. Now, ang analogy nga gigamit sa mga electionist, imposible yun nga makatuo ang patay. Naapit pananglitan na ay patay diha gisulod sa lungod. Makaistorya ba ka? Makadungog ba ng patay? So, dili. Sa ato pa kita, sa atong state of being patay, dili wala tayo abilidad nga mo. Desisyon o mo to kay patay man ta. Na mga kaigsunan, it sounds logical, no? Labi na kay naamagod tayo makita. It's a physical analogy, makita man na natupad. But where in Scripture, mga kaigsunan, does it say nga ang patay, dili pwede mo tuo, dili wala abilidad nga mo tuo ang patay? Where do you find? Wala ko kay makita diha mga kaigsunan. It's a humanistic, intellectualized nga belief. You go to Genesis igsuon, chapter 2 and chapter 3. Diha namatay ang tao. Ingon ang Ginoo kang Adan o kang iba, the day sa dihigayon nga mukaon ka mo niini nga bunga, mamatay ka mo. Og nikaon magid sila. Og namatay sila. Now sa ilang pagkapatay, dili physical ha, like ang tao kita kaniadto before Christ, before the rebirth, patay man kita. Sa atong mga sala, patay man kita. So, pero kung buhi na ta, pero netong patay pa ta spiritually, dili matapatay physically. So, ingon ana ang atong ginikanan si Adan ug si Eva, dili man sila patay physically, biologically. They were alive biologically. Ginhawa pa man sila, makakita, makadungog. But they were dead spiritually. No, sa ilang pagkapatay sa espiritu, di ba sila kadungog? Kadungog man sila sa Ginoo. Naamon sila decision. Nag-decision sila nga mutago, mupalayo, mudagan. Di ba? So, igsuon, kana nga analogy, angay gyud po na i-question. Kay, intellectually, tama no, patay man, dili man din makatuo ang patay. So, kita, kinala, buhion gyud tayo, tamo to. We think nga, sakto na, but it has no scriptural basis. Wala is. In fact, the opposite is na ay basis igsuon. Nga ang tao nga patay, gisugo sa Ginoo, believe. So ang tao nga patay, gi-command sa Ginoo to turn away from sin and believe. Makita na nimo si Ginoong Hesus nagsangyaw sa mga tao. Ug naa pa siguro Calvinist ato mo ingon nga, excuse me, magtutudlo, ayo pag sige wali ani kay wala man ni sila abilidad. But anyway, let's go mga kaigsuunan to atong verse nga gihisgutan, no? Arita sa Acts chapter 13, mga kaigsuunan. Acts chapter 13, kani nga verse nga atong tan-awon karon nga ani nga pagtulunan mga kaigsuunan. Acts 13,
verse 48. Look at this. When the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of the Lord, and all who were appointed to eternal life believed. Now, Calvinist moingon dayon, see, kita ka ng appointed. Right away, ang definition sa appointed is gipili sa wapang kalibutan, unconditionally selected and chosen before the creation of the world. Sila ang gi-appoint to eternal life, and as a result kay gi-appoint sila eternal life, ni-believe sila. Here, they come up with a conclusion. Gihimo ni nga proof text. Ang conclusion is, doon ay order of salvation. O nag-una ang rebirth, ay ang faith. But igsuon, is that what the author was telling his audience? No, si Lucas man ang nagsulat aning Book of Acts. Is that what he was teaching? Si Pablo man ang naadinhi. Mahitungod man kani kay Paul. Mao ba na ang ginatudlo nila mga kaigsuonan? Okay, kung na ay specific diri, kung tanaw na to ang konteksto, number one ko nga mo join igsuon sa Calvinistic electionist nga kampo. But go back 2 verses before igsuon. Tanawa ra gud ni. Ari tanawa diri sa verse 46 kay mao man ni ang tuwa sila sa Pisidian Antioch, no? Bukid kini nga hilabihang habuga. Nagwali sila dito sa sinagoga. Ikaduhang semana ni. Kaysa first nila nga pagwali, na mga taong interesado. Giimbitar sila, balik mo. Igsuon, balik mo sunod semana. Sila buhii. Mga interesado kayo nga mga hintil nga nagtuo sa Dios o ang mga Hudiyo. Dito sinagoga, interesado kayo sila, balik mo. So pagbalik nila, pagsunod si Mana 1 week later, pagkasabado, wali na po si Pablo dito o si Barnabas. Halos tibuok syudad, tuad dito na minaw. Grabe. Then sa verse 46, kay pagwali nila Pablo, daghan ang mga Hudiyo nga nagsigig supak-supak, gi-defy, gi-oppose, gi-debate sila, making trouble. And then verse 46, tanawa ang gisulti diri. Then Paul and Barnabas answered them boldly. You have to speak the word of God to you first. Nung kani mga Hudiyo ni, mga teachers of the law, mga Parisiyo, you have to speak the word of God to you first. Kamu among giuna nga walihan. Since you reject it and do not consider yourselves worthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. So here's why I believe, number one, here's why I believe nga wala gatudlo og unconditional election kining ni ang mga bersikulo igsuon. Kay nga naman, look at verse 46. Si Paul ug si Barnabas, they put the responsibility of believing sa mga tigpamati. No? Tanawa ra gud. Ingon siya, since you reject it, inyo mang gisalikway, and you do not consider yourselves worthy of eternal life, inyo mang gibalibag ang pulong sa Dios, wala ninyo isipay nga kaugalingon nga angayan nga modawat sa eternal life, dito mismo mga hintil. Gahi man kayo mag-ulo. Sige man mo o balibad. Kamu ba ang among gi-offeran ani? Una. Pero inyong gi-reject. So, dunay ability ang tao to reject na kung electionist pa ni si Paul o si Barnabas, ang ilaw tang isulti ingon ani. Kung electionist pa sila, ning ana unta sila, kamo manggod, wak manggod mo gipili. Di man may laing sa inyo, wag yun gibatig disappointment, bisag gamay, natural. Wala man mo gi-appoint. Kani sila, gi-appoint, gi-elect, gi-predestine, no? Nawa ni tuo ka mo, wala man. Ano yung anak, mo, di man ginawa, man mo ability to believe. Anyway, wala man mo ability kay, wala man mo gi-regenerate.
So mo na, bye. Yan na unta sila, no? Pero you see here ang emotion. You see here Paul and Barnabas boldly confronting ang mga Jew. Out of love, mga kaigsuunan. I believe nga gugma ang nagatukmod ni Paul o ni Barnabas. Ingon siya, since you reject it, sa ubat nga translation, you thrust it aside. You reject eternal life. You don't consider yourselves worthy of receiving eternal life. Ano man, igsuon nga giput to blame man ni Paul ang mga tigpaminaw. Meaning to say, naay ability to believe, to decide, naay will ang tao. Naa sila choice. Igsuon. Muna ako, I have to, igsuon na, you read the whole book of Acts, naapay daghan mga bersikulo din yung mga kaigsuunan nga, very clearly, the responsibility naa sa mga tigpaminaw. If you, okay, I'll show you, okay. Diri sa Acts chapter 17, that was Acts 13, the first missionary journey ni Paul, ni Barnabas. Hari ka diri karon sa chapter 17, second missionary journey ni Paul. Tan-awa ra gud ni nga iyang sulti diri giwali niya. Didto siya sa mga Grigo, didto sa Athens. Didto sa kaning bukid nga gitawag og Areopagus, ang mao niya murag plaza nila. Tuwa dito ang mga philosopher tibok adlaw sige diskasi og unsay mga pagtulunan og mga filosofiya, mga latest nga mga panghuna-huna. Tuwa dito. So sa verse 30, nagwali si Pablo mga kaigsuunan, mga pagano, pure gyud, walay Hudiyo dito, pure pagano ang iyang kaistorya. Ang iyang giwali mga kaigsuunan, gisulti ni Paul ang history sa kalibutan. And then look at verse 30 sa Acts 17 verse 30. In the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. Unsa iyang giwali dito sa mga pagano? God commands. Ang Dios nagasugo. Unsay gisugo sa Dios? Kinsa ang gipangsugo? All peoples. Kinsa na mga tawhana? All peoples. Everywhere. Tanawa na mga kaigsunan. Look at that verse sa lain-lain nga mga translations. Very strong. Very strong. Tanan mga tao sa tanan dapit sa kalibutan. Gisugo sa Dios to turn away from false gods and to believe in the one true God in the person of the Lord Jesus Christ. Nga pa rin sa verse 31, for He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. Si Kristo. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Very clear igsuon nga the responsibility is on the hearers. Dunay ability ang mga dili paluwas, ang mga tao nga spiritually dead, doon na sila ability to hear and decide to believe. Dili na tinuod nga ang tao walay free will. Kay kung wala pa'y free will, wala unta nagsulti si Pablo ani mga kaigsuunan, lahi unta niyang gisulti. Klaro man ang kayo igsuon. Now, let's look at kaning ni ang kanang word diin gi-translate sa English og appoint or ordain. Kay katong verse 46, gikasab-an ni Pablo ang mga Hudiyo, di mo gatuo inyong gisalikway ang eternal life. You reject the word of God and you don't consider yourselves worthy of eternal life. That's 46. Pagkatapos sa 48, ang mga hintil,
Grabe lang kalipay, igsuon, o they receive the word, they rejoice, and all who were appointed to eternal life believe. Kanang word nga appointed, tan-awon ra gud nato na good. Does it really mean nga gipili sa wapay kalibutan? Is that really what it is saying? Nga gipredestina sa wapay kalibutan? Because that's not what, you don't see that in the whole chapter, igsuon. O pala na siya ka na bang gikunik-kunik lang na siya ba? Unya, ikaw po, tama na, appointed mo na meaning sa appointed. Let's look at the word appointed sa Strong's Concordance. Okay, the word is tasso. It means to arrange, to appoint, to order, to ordain. Now, tanawa ang kaning definition sa obos, no, sa number 1 o sa number 2. To arrange in an orderly manner and generally to assign or dispose to a certain position or lot. So, to arrange in an orderly manner. Mao ko na siyang meaning sa Greek word nga gitranslate nga tasso or to ordain. If you continue reading Strong's Concordance, to appoint, to determine, to ordain, and to set. A prolonged form of a primary verb, which later appears which latter appears only in certain tenses, to arrange in an orderly manner, assign or dispose to a certain position or lot, addict, appoint, determine, ordain, or set. Okay, word helps, word studies. Ato na rin basahon makadali mga kaigsunan very quickly. Tasso, properly arranged, put in order, to place in a particular order, to appoint, to place in a particular order. I-arrange ba? Mura ba okay, kani mo una, kani ikaduha, kani ikatulo. Okay, tanawa ang second paragraph from the last. Place and position. Post was commonly used in ancient military language for designating, appointing, commissioning a specific status, arranging, placing in a deliberate, fixed order. Look at the last sentence aning slide igsuon. Tasso was primarily a military term meaning to draw up in order, arrange in place, assign, appoint, and order. So, okay, medyo taas-taas ito nga mga... Pero, one way to find out kung sa meaning aning word nga appoint to eternal life, and a word nga appoint is look at other verses nga nagagamit ana nga word. Look, in the book of Acts, gihapon, si Lucas raman ni gihapon nagsulat, he used the same word. Look at Acts 17 verse 26, maumaning dito sa Athens si Pablo nagwali. Makita nimo diri ang word nga tasso gigamit sa verse 26. From one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth. He marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. So sa wali ni Pablo, gigamit niya ni nga word nga appoint or tasso. Yang gi-explain diri nga from one man, meaning si Adan, gihimo sa Dios ang tanang mga nasod, nga magpuyo sila sa tibok kalibutan, and look at this, he marked out their appointed or tasso times in history and the boundaries of their lands. So, ang punto diri ang pagkagamit sa word nga tasso is ang Ginoo mo nag-appoint. Okay, si Abraham ani nga tuig magpuyo, o ani nga tuig, okay, si Isaac. Okay, ang mga Grigo ani nga mga tuig diri sila magpuyo, mudaghan sila, o ang mga Egyptians diri sila appoint. Ang Ginoo mo nag-arrange in an orderly manner. Another nga verse, makita nimo diri ang word nga appoint, gigamit gihapon ni Paul, naghatag siya testimony about himself sa iyang pagkaluwas sa verse 10 sa Acts 22. What shall I do, Lord? I asked. Get up, the Lord said, and go to Damascus. There you will be told all that you have been assigned
to do. So kanang word nga assigned, that's also the same word, tasso. Oh. So another, okay, last ni mga kaigsuunan sa Acts chapter 28, again, si Luke, author of the book of Acts, used the word dinhi nga verse. Mao ni ang time nga si Paul tuwa na sa Rome as a prisoner o hinagbo siya sa mga Hudiyo. Ug ingon dito sa verse 23, they, the mga Hudiyo, arranged to meet Paul. Kanang word nga arrange. Mo nang word. They appointed to meet Paul on a certain day and come in even larger numbers to the place where he was staying. So, igsuon, ang pagkagamit sa word nga appoint, igsuon, gi-schedule, gi-designate, gi-arrange, kung ato ning basahon sa normal nga pagkagamit, igsuon. All who were appointed to eternal life believe. Kung imo nang basahon nga wala ka na influence sa mga Calvinist, what would you think? What would I think? Igsuon, ingon ani ang meaning ana. Normal ra gud na for people like me nga nagahandle og Bible studies, naga-evangelism, igsuon normal na. Kung ikaw nagahandle og Bible study, kaning misis, kaning wife sa kaning pamilya nituo. First week pa lang sa Bible study. So unsa imo isulti? Imo gyud. Di imo gining appointed time igsuon. Pero pastor, ang akong bana wa pa man. Sige lang sister, na ay appointed time para sa imong bana. Sige lang. Alang ka balaka. O padayon kag Bible study. Month after month, niabot ng tuig. O pagyapon ni tuo. Pastor, sa magining bana, di magimutuo. Sa manisibista, di mamutuo. Sige lang, igsuon. God makes everything beautiful in His time. O 5 years later, aya pa nituo. Ay, igsuon, imo gining appointed time. I believe that's what it means. Pag ingon dito nga, ang mga Hudiyo, hingsalikway, ni-reject sa word of God. Grabe, pagkasama ni Pablo, kamo ba yung giunag wali ha? Iulihan ta mo. Dito misin niya padulong. Kamo grabe mo salikway. You reject the word of God. You reject the gospel. And you do not consider yourselves worthy of eternal life. Put them to blame. Inyo nang sala. Ano mo eternal life? Kamo ang hinungdan. And then, ingon pa din, 2 verses later, and the Gentiles, they rejoice in the word of God. And they were appointed to eternal life. They believe. Sila itong gi-schedule sa Ginoo ba? Sila itong naay appointment sa Ginoo ba? Ilag itong panahon. I believe that's what it means, igsoon. Now, how about itong wala nito? O naabot to sila panahon? I believe wala ni give up ang mga Kristohanon. Na gasalikway, na di gatuo. Di na sila maingon, wa man ko na gitagay eternal life mo nang dili mo to. No. Nasuhoy palangga kas Ginoo, ang Ginoo di mo give up sa imo. Ikaw di ka gatuo, but the Lord loves you and we keep on preaching. We keep on confronting people with the good news. Turn away from sin. Turn away from the false gods. Come to the Lord. Come and receive salvation. So, in conclusion, I believe Acts 13 verse 48 does not support unconditional election. Kanang word nga appoint, na sobraan ang inat-inat sa mga Calvinist. Inat-inat na lang yun para mahaom sa ilang doktrina. I will be making other videos, mga kaigsuunan, about other verses nga gihimong proof text. John chapter 3, for example, and then 1 John chapter 5, gihimo na sila mga proof text sa mga electionists. And I want to deal with these verses one by one. Salamat igsuon. I pray nga ang atong mga kasing-kasing madasig pa sa pagtuon. Mag-istoryahan na ita, let's discuss. Mag-away, amigo ta, kauban ta, pareha ta amahan, mga igsuon ta. Ipakamatyan ko ni Kristo, ikaw pod
ang dugo ni Kristo may naghinlo kanimo, naghinlo kanako. Kitang tanan gi-reconcile simply by what He did. And kitang tanan, we are in awe and fascinated and surprised by the beauty of Jesus we find in the Word of God. Salamat kay Igsoon. God bless you.